I don't give a fuck what you say. So yun na nga guys, good morning, good afternoon, and good evening po muli. Ito muli ang inyong lingkod Batang LU, and andito tayo muli para magbigay ng reaksyon regarding nga po sa vlog ni Kalingap Edu na kung saan po ay siya ay umamin guys na siya mismo ay na-prank at wala siyang kaalam-alam sa naging plot twist ng celebration ng kanyang birthday. At umamin nga po siya guys na siya ay kinabahan po and of course bigyan din natin ng reaction yung vlog din ni Kalingap JJ na kung saan ay isiniwalat niya lahat dito kung ano ang totoong pangyayari po, ang kwento kung bakit nagkaroon po ng prank. At yan, malalaman natin lahat yan guys. And of course, bago tayo tumuloy ay huwag natin kalimutang suportahan palagi ang buong Team Kalingap. Sa pangunguna po yan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs and Kalingap Rab. And of course guys, huwag po natin kalimutan mag-thumbs up bago tayo tumuloy-tuloy. So, let's go! Belated happy birthday, Kalingap Eds. Tuloy lang ang mga pagtulong at alikain mo Dito dito. lang kami nagpasuporta sa inyo niya. Salamat po. Thank you po. Salamat po. Thank you din po sa pakulay. Siyempre, salamat din po kala Kuya Bal. Yan, siyempre. Hindi dahil Yun. sa kanila wala naman tayo dito sa ganitong sitwasyon. Yes, of course. At yan, siyempre, thank you rin sa mga kasama natin na nag-attend at binigyan ng oras yung ating birthday celebration. At basta sa lahat ng nag-asikaso para mabuo yung birthday, thank you po. Ay, kulat. At syempre, sa ating partner, pumunta siya guys, buti na lang. Kala ko talaga nung gabi, hindi pupunta, medyo kinabahan ako dun. Pero yun, buti na lang talaga. Tuloy pa rin ang yes. Oo, pero ako, kahit ano man ang kanyang decision, okay lang naman, kalinga pa rin naman kami yung dalawa. Pero buti na lang at naisipan niyang pumunta. Yun. Salamat Grabe. po. So yun guys, doon sa part na yan ay hindi niya talaga alam na all the while ay kasabay lang na dumating ni Kalingap Rab si Viancy. At si Viancy nga po ay nag-stay lang sa sasakyan ni Kalingap Rab hanggat hindi siya tinatawag para ma-execute naman po yung surprise or prank po sa kanya. At bakit nga ba nila ginawa ito? Kasi nga guys daw, as we all know, si Kalingap Edu guys ay ayaw niya ng bongga na selebrasyon para sa kanyang birthday dahil sabi nga niya hindi naman daw siya sanay sa ganon. And unang-una, nasabi rin niya na regarding sa mga regalo, hindi rin siya naghahangad ng mga napakaraming regalo at mga blessings, ang mga ganon po dahil sinabi rin nga po niya na hindi naman daw po siya isang beneficiary. So parang feeling niya, hindi na babagay sa kanya na pagtuunan ng paglaanan ng pansin ng ganon. Grabe po Yan po yung actually nasabi ko na to kahapon na yan yung isang dahilan kung bakit lalong lumaki ang respeto at paghanga ko kay Kalingap Edu. Dahil alam niya kung saan siya nakatayo guys, alam niya na hindi siya isang beneficiary kung siya ay isang charity vlogger at hindi dapat pinagtutuunan ng pansin na kung saan ang para sa kanya ang binibigyan ng tulong dapat yung mga nangangailangan ng tulong. Kanya nga lang wala talaga siyang magagawa guys doon sa part na yan kasi nga marami po talagang nagmamahal sa kanya. Kung may mga bashers ay mas marami po talaga yung mga nagmamahal kay Kalingap Edu. Bakit? Bakit nga naman siya hindi mamahalin? Alam naman natin na ang dami din niyang tinutulungan guys. Meron siyang mga scholars, mga beneficiaries, at nakakapagpabahay din siya. At galing lahat yan sa kanyang sariling effort. Grabe Kumbaga talagang nasabi nga ni Kalingap Rab na talagang gustong sundan ni Kalingap Edu yung mga yapak ni Kuya Val. Bihira lang yung ganyang tao guys. Dito sa Kalingap
siguro bukod kay, ito pasensyahan na, bukod kay Kuya Val and Kalinga Prab, siguro isa siya or siya yung pangatlo na gumagawa talaga ng totoong charity po ano. And of course, meron pang iba dyan na hindi masyadong napapakita. Kagaya ni na Sam Ashley, sino ba itong isa? Guys, pa-comment na lang po. At marami na rin silang napabahayan. Tahimik lang po sila. Hindi sila masyadong bumubuntot sa kalingap, pero sila'y tahimik lang na gumagawa ng pagtulong. So yun. At alamin natin guys ang buong kwento ng naging dahilan kung bakit nagkaroon ng prank o kaya plot twist. So ito si Kalingap JJ, pasok. So yun po yung nangyari. Yun po yung nangyari. Tinago po muna namin si Biancy sa sasakyan ni Kalingap Prab. So gusto niyo po ba manood ito mga Kalingap? So, ano lang to, maikli lang to kasi ayoko masyadong expose si Biancy dito sa vlog na to. Pero ito po yung yung short, very very short lang na clip na talagang si Biancy ay sinundo ko. Talagang literal po talaga na yung title ko ay dun sa live na sila nasa loob, ako nasa labas naghihintay. Totoo po Yes. yung Kalingap naghihintay. Naghihintay talaga ako sa labas para lumabas siya dun sa sasakyan ni Kalingap Prab. So ito mga Kalingap, tingnan nyo. Grabe, totoo nga, no? Sibok si Biancy. Biancy po guys, ayan na. So ay mga Kalingap, grabe po no. Grabe yung pagsundo ko po doon mga Kalingap, talagang mabibigla po talaga kayo na hindi nyo po ini-expect na andun po talaga siya sa loob na sasakyan ni Kalingap Prab. So yun guys, no, grabe din kasi yung prank na yun. Talagang maski noong birthday na ni Kalingap Edu, marami pa ring nalulungkot. Gawa nga ng sinabi ni Kalingap Prab din doon na wala pa si Biancy and wala silang magagawa kung hindi tanggapin kung ano man yung magiging desisyon ni Biancy. Yun pa naman pala guys, talagang si Kalingap Edu yung talagang ipaprank nila. And of course, damay-damay na lahat, di po ba? Bakit nga ba naman nila ginawa yon? Kasi nga ang gusto ni Kalingap Edu guys ay simpleng selebrasyon. Kumbaga kainan lang. As in, pagdating ng mga bisita doon, pipila para kumain. Which is parang kumbaga masyadong simple guys, no? Although yun ang gusto ni Kalingap Edu, kanya nga lang para naman po mabigyan ng kasiyahan yung mga nagdatingan po na bisita na galing sa malalayong lugar, ay para naman magkaroon ng magandang pangyayari guys, ay binigyan nila ng suspense. So yun guys, so tuloy po natin. Yun po talaga mga Kalingap ang plano. So ayun po. Yun po yung plano na kung saan talagang lalagyan ng twist. Sobrang lalagyan ng twist yung mga vlog. Kasi nga po, sabi nga po ni Kalingap Edu, yun nga po yung vlog, yung birthday celebration niya po ay gusto niya po ay simple lang. Talagang as in simple lang. As in yung parang kainan lang pong simple. Yung magpipila sa pagkain, ganun. Hindi niya po hangad yung ganun na marami pong maraming regalo, maraming bisita, tapos may event pa na ganun. So na po yun, as in talaga gusto niya po talaga yung lang po talaga, simple lang. Pero syempre dahil nga po yung mga supporters po doon ay galing po sa malayong lugar, igagarant na po dapat yung doon, yung po nila kagustuhan na mag-design po dun sa hall, which is okay lang naman po, di ba? Napaka-appreciative talaga. And Talaga actually naging suspenseful ang lahat po kanya nga lang talaga dito naglabasan yung mga tinatawag nilang liquid na walang tiwala po sa pamamalakad po ng Team Kalingap. So yan, kaagad nawalan sila ng pag-asa, and ang daming mga
salita. Ang dami mga comments na kung ano-ano. Actually, kahit si guys, kahit si Kalingap JJ ay nabash at pinagkinalaan din na hindi siya totoong kalingap dahil sa kanilang mga pagla-live po and sa mga pinanindigan nila na baka hindi nga dumating si Viancy na grabe. Pero syempre ang inyong lingkod, alam na natin yan. Kumbaga, madali namang ispelengin. Kumbaga, mula umpisa pa lang, alam na nating darating siya. Hindi lang natin alam na nandun na siya mismo sa sasakyan ni Kalingap Rab. Kasi hindi ako naniniwala, guys. Ako mismo, hindi ako naniniwala na hindi darating si Biancy. Wala akong nakitang dahilan. Walang kahit katiting na dahilan para hindi siya dumating para sa special na araw ng kanyang partner po sa vlog na walang iba kundi si Kalingap Edu. Sabihin na nating partner kasi alam niyo na ibig sabihin nun. Kumbaga malalim ang ibig sabihin ng partner. Partner in life. Pwede yun. Partner sa love team. Pwede yun. So tuloy po natin. Ano po, nakakatuwa po kasi talagang grabe po yung ginawa po nilang effort doon sa function hall. Kasi po, in-expect po talaga namin. Usap po kasi talaga namin. Doon lang po sa loob. Sa transient house lang talaga. Pero hindi po namin alam na mayroon palang po dun sa hall. Kaya po, nung po doon, yung pagpunta ko din po doon, nabigla din po ako. Bigla po kami ni Kalipedo kasi po ang plano namin. Pero, yung nakakatuwa kasi, talagang nag-effort po talaga sila. As in, pagpunta pa lang po nila dito sa diet is napaka-effort na po nila. Naniniwala ako dun, guys, kasi sa totoo lang, ang hirap pumunta dyan. Dahil kung galing ka ng Metro Manila, kung mahinang klase lang yung dala mong sasakyan, naku po, baka bago ka dumating doon ay lasog-lasog na. Gawa nga po ng napakadaming madadaan na akala mo ay dumadaan ka sa buwan. Lalo bandang, hindi ko matandaan kung saang bandang part ng Quezon, pero basta part ng Quezon, grabe po. Yung kalsada dyan, guys, talagang kung hindi ka mag-iingat ay talagang pwede kang maaksidente o kaya ay pwedeng bumigay ang iyong dalang sasakyan. Napakahirap po ng biyahe talaga. Masyado. Kaya po, thank you Effort. po sa mga pumunta po. Tres Maria, sila Ninang Labi. Yun. And kung sino po yung iba pa po, maraming salamat po sa effort niyo po, mga kalingap. And sa mga defender po namin dyan, yan po na po sa amin na de-defend sa mga comments na hindi po maganda sa mga issue regarding po sa mga sinasabi po namin. Siyempre po ganun po talaga. Pero pasensya na po talaga. Talagang actor po talaga kami dun eh. Talagang So yun guys, actually isa rin tayo sa mga nagpapaliwanag sa mga netizens kung ano nga ba yung nangyayari, kaya lang pagkasarado po talaga yung pag-iisip ng tao na pagpapaliwanagan, wala po tayo magagawa doon. Kaya at least yan, si Kalingap JJ ngayon, humihingi ng pasensya po sa mga hindi nakaintindi sa laro na ginawa po sa prank. And yun, ayoko na magsalita ng sobra pa, basta tama man o mali, humingi na po ng pasensya si Kalingap JJ sa mga hindi masyadong nakagets ng mga pangyayari. So yun. planuhan po talaga namin yun. Talagang kung hindi ka talaga solid talaga, then grabe talagang maapektuhan ka talaga. Kaya po dumami talaga Correct. yung na-filterize talaga yung mga tao dun na sumusuporta sa EDSA, which is okay. Nakifilterize, nakikilala kung sino ba talaga yung liquid, tapos yung mga pinaka-solid talaga. Solid na solid talaga sa Kalingap. Especially kila Kalingap po yung balat sa EDSA. Yan, grabe yung pagka-solid niyo po. Po talagang hindi kayo nagpa-apekto dun sa live namin. Actually, dun talaga po yung sa live ni Kalingap Parap talaga. Yun lang po talaga namin. Sinakyan na po talaga namin. Siyempre po talagang may plano. Kasi sabi ni Kuya Eds, simple lang. So, kung simple lang gusto niyong handaan, dapat may plot twist. Lalagyan ng twist yung mga kaganapan para naman kahit pa paano ay may parang dagdag ingredients ba dun sa celebration. Tama yung guys. Kumbaga sa pagkain, kahit lugaw lang yan, kailangan lagyan ng ibang ingredients para lalong sumarap po
Yun po yung ibig sabihin nila, kaya nilagyan nila ng twist para magmukhang buhay na buhay din yung birthday celebration ni Papa Eds, which is yun na nga ang nangyari. Grabe po yung yung reaction ng mga tao nung paglabas at pagdating ni Viancy po, grabe yung reaction. Kahit ako mismo, kahit nasa bahay lang ako, nakahiga habang pinanonood yung premiere. No? Grabe din yung, kung pwede lang, magtatatalon sa saya. Simple na nga, tapos wala pang plot twist. Nagpa-plot twist talaga doon. Hindi mo talaga doon alam ni Kuya Eddie yung kanya si Biancy. Hindi po yun talaga Grabe. yung alam. Hindi po yun scripted. Talagang kami lang talaga nila Kalingap Prab ang nakakalam na andyan si Biancy. So yun guys, no? At so napatunayan natin ngayon na kay Kalingap JJ na talagang walang alam si Kalingap Edu. Sila lang ni Kalingap Prab ang talaga nagplano dyan. And sila na yung nag-execute kung paano gagawin. So, yan ay pagpapatunay sa pagla-live din po ni Kalingap Edu, na kung saan ay inamin niya na kinabahan siya dahil hindi rin niya alam. Nakita naman po natin mismo sa premiere ni Kalingap Prab na nung umpisa, nung hindi pa dumadating si Biancy, ay makikita sa mukha ni Kalingap Edu yung lungkot at syempre kaba. Ano ba nga ba naman ang mangyayari kung totoong hindi dumating si Biancy? Baka nga magkatotoo yung sinasabi na wala ng EDC, pero malabo po yun, guys. Sinlabo ng mga mata ko. And syempre hindi lang si Biancy mga Kalingap, andun yung family niya. Kaya po nakakatuwa. Talagang napaka-supportive na masyado nila. Sa mga ganyan pong event. Especially sa birthday ni Kalingap Edu. Kaya po, thank you po sa inyo. Thank you po sa mga nagtiwala, sumuporta, sa mga nakinig, sa mga So yun guys, no? And meron din ako napanood sa mga ibang nag-BTS na mismong si Mama ni Viancy. Talagang yung reaction niya nung humalik si Viancy kay Kalingap Edu, talagang parang kinilig din. Hindi rin niya napigilan yung sarili niya, no? Kasi sa lahat naman ng mga previous vlogs ay alam naman natin na pabor si ang parents ni Biancy po kay Kalingap Edu. So yun, at alam na natin ang buong kwento guys. Sana okay na and by this time masayang-masaya na po ang lahat, no? And sa totoo lang, no, yung mga liquid hindi naman ganoon kadami. Mas marami pa rin na ang talagang solid ang paniniwala sa Team Kalingap at sa EDC syempre, binase ko rin yan, binase ko sa mga comments sa aking mga previous na vlogs, ay talagang hindi sila naniniwala na hindi dadating si Biancy. Buong-buo ang kanilang loob na walang ganun na mangyayari. Alam nilang darating si Biancy. So yan guys, hanggang dito na lang ulit and maraming salamat po sa inyo lahat sa pagsama sa akin muli dito sa aking kaunting update. And kung sakaling nagustuhan nyo, huwag nyo kalimutan na pindutin ang like button and kung pwede pa share na rin. So yan guys. So hanggang dito na lang and magkita-kita pa tayo ulit sa aking susunod na upload. So God bless po sa lahat. Mag-ingat. Ingat. Bye-bye.